Hey guys, meron lang ako i-share or meron lang ako napanood na kung saan ay napanood ko 'to sa TikTok application ay about 'to kay Diwata. And hindi ko alam, hindi ko rin maintindihan kung ano ba yung gusto ng mga Pilipino. May gawin ka man tama, may gawin ka man mali, lahat sila may napapansin sa'yo. Hindi mo alam kung sila ba yung perfect, talagang hobby lang talaga nila manghusga, pumansin ng ibang buhay. Hindi niyo ba napapansin na masarap maging masaya lalo na 'pag nag-focus ka lang sa sarili mo hindi sa buhay ng ibang tao, 'di ba? Maging masaya na lang kayo sa naa-achieve ng buhay ng iba, 'di ba? Umaangat nga siya, kaso gano'n din parang binabagsak niyo lang siya kasi nga hinihila niyo siya pababa nung simulang umangat siya, 'di ba? Tinulungan natin siya, tinulungan siya ng ibang tao, ng maraming tao, pero meron talagang mga tao na hobby nila yung panglalait, pangba-bash, at talagang halos kulang na lang bantayan na lang nila yung buhay ni Diwata. So, meron kasi akong napanood sa isang TikTok, ayun nga, na video na kung saan ay na-disappoint siya kasi hindi siya napansin. Pero maganda naman yung explanation ni nanay kasi nga, ano, intindihin na lang kasi hindi naman lahat ng tao talaga is mapapagbigyan lalo na kung negosyante yung tao, may ginagawa rin yung tao, 'di ba? Much better na maging ano lang tayo, umintindi or uminawa talaga. And then sa mga nangbabash, tuloy nyo lang 'yan kasi lalo nyo lang pinapayaman si Diwata, pinapasikat, and maraming mas, tumutulong sa kanya kasi nga mas deserve niya 'yon. And kung nagpo-focus kasi kayo sa social media guys, at hindi kayo nagpo-focus sa personal niyang buhay, dun niyo talaga masasabi na marami kayong masasabi sa kanya about sa kanya. Pero kung magfo-focus kayo sa real life niya talaga na, without social media, makikita niyo kung paano talaga siya tumulong sa iba. Kasi the more na marami siyang basher, the more na marami siyang income and the more na mas aangat siya. So, yung mga basher diyan tuloy-tuloy niyo lang kasi natutulungan niyo lalo si Diwata na makilala yung kanyang pangalan. So, ito yung video guys. So, ito yung video. Uuwi na kami guys. Kasi sobrang busy. Sulit naman ang pagpunta namin dito kasi nakita namin personal si Ma'am Diwata sa kasi Ma'am Rosmar. Kaso lang hindi talaga ako nakapag-picture kay Ma'am Diwata. Siguro pagod lang talaga siya. Video, kumbaga nagpapa-picture si nanay, and sa sobrang busy nga siguro ni Diwata dahil negosyante siya, and hindi naman talaga lahat ng tao is maa-accommodate siya, 'di ba? And then sabi naman ni Diwata is sandali lang naman, 'di ba? Malay mo after ng video na 'yun or take ng video na 'yun na nagpa-picture naman si ate, 'di ba? At napagbigyan naman siya. Kasi minsan kasi sa social media, 'di ba guys, ang toxic talaga, like kung ano lang yung pinapakita, pero hindi naman natin alam yung behind the scene talaga ng video na yun. Mas maganda talaga na alam natin yung both side kung ano yung nangyari, 'di ba? Hindi yung babase lang tayo sa social media, napanood lang natin, maniniwala na lahat. Ganun kasi sa Pilipinas. Konting post lang maniniwala na, konting post lang papatulan na, 'di ba, mga gano'n, 'di ba? Mas maganda na lang na maging masaya na lang tayo sa buhay ng iba, and then para maging masaya ka, mag-focus ka sa buhay mo, enjoy mo yung sarili mo, and ayun lang, mag-grow ka sa sarili mo at 'wag po tayong mam-bash ng ibang tao. And kung gagamitin po natin yung iba, mas magbuti na lang talaga na magpasalamat na lang tayo kasi, mas may mga natutulungan din tayong na ibang tao na deserving din talaga, and deserve din naman nila talagang matulungan kasi nga nagsusumikap sila sa buhay. And kung ano man yung past ni Diwata, wag niyo na halongkatin guys, past na nga yun, hahalongkatin niyo pa, 'di ba guys? Gano'n na ba talaga ang buhay ng mga Pilipino? Talagang halongkatin pa yung pinaka-past pa nila para lang masiraan yung tao, 'di ba? The more na iba-bash niyo si Diwata, the more na mas maraming tutulong sa kanya. So yun lang, maraming salamat. Ba-bye.